Hello po sa lahat. So ngayon naman atin pong pag-usapan ang tungkol sa nangyari kay Rene Baterbonia, yung Ateneo student athlete. So hanggang ngayon wala pang maaring sabihing may legal na pananagutan ang Ateneo. So kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at ang Commission on Higher Education or CHED, at inihantay natin ang paglabas ng show cause order upang ipaliwanag ng Ateneong nangyari at ang pagsunod dito sa mga regulasyon. Pero kung mapatunayang may kapabayaan or negligence ang Ateneo o ang mga opisyal nito, maaaring magkaroon ng mga sumusunod na pananagutan. So una po dyan is yung civil liability or for damages. So nakapaloob yan sa ating Article 2176 ng Civil Code. Yan ang quasi-delict or culpa achilliana. So kung ang pagkamatay ay bunga ng kapabayaan ng paaralan o ng mga tauhan nito, maaring managot sa danyos. Pangalawa, yung Article 2180 ng ating Civil Code pa rin. So ang employer o institusyon ay maaring managot sa kapabayaan ng kanilang mga empleyado habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. So pangalawa is yung kanilang criminal liability. So kung mapatunayang ang pagkamatay ay dulot ng reckless or negligent acts, so maaring magkaroon ng kasong reckless imprudence resulting in homicide sa ilalim ng Article 365 ng ating Revised Penal Code laban sa mga taong direktang may pananagutan. Halimbawa, yung mga coaches, yung organizers, or iba pang opisyal. Depende sa resulta ng sinasagawang investigasyon. So pangatlo is yung administrative liability. Bilang isang higher education institution, maaring patawan ng administrative sanctions ng CHED kung napatunayang lumabag ito sa mga pulisiya ukol sa student welfare, safety, or risk management. Ito ang dahilan kung bakit naglabas ang CHED ng show cause order. So, maaring lagi nating tandaan na hindi otomatikong mananagot ang Ateneo dahil lamang sa nangyari. Kailangang mapatunayan ang mga sumusunod. So, una dyan would be may duty of care ang paaralan. Pangalawa, nilabag ang tungkulin iyon sa pamamagitan ng kapabayaan. Pangatlo, ang kapabayaan iyon ang naging proximate cause ng pagkamatay. At pang-apat, nagkaroon ng actual na pinsala. So hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa maaaring sabihing may legal na pananagutan ang Ateneo o ang mga opisyal nito. Ang magiging batayan ay ang ebidensya na lalabas sa investigasyon ng CHED at iba pang kinaukulang ahensya. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong mayalam. Hanggang sa muli.